sa akong pagpanaw ning kalibutan. Welcome to our program, The Journey to Catholicism. And this is your host, Brother Paul San Pablo Alema, together with our special guest, Brother Joscuro Roy Cosep, a converted Protestant pastor from Pentecostal Assemblies of God for 14 years. At ngayon, sa awa ng Panginoon, siya po ay isang ganap na Katoliko sa loob po ng mahigit 2 taon. So welcome Brother Roy sa ating programang The Journey to Catholicism. So maraming salamat Bro Paul sa pagkataon na makapag-share ako sa aking karanasan noon ako ay pastor pa, upang makabigay ng halimbawa at aral sa ating mga televiewers ngayon. So Brother Roy, sa loob ng 14 na taon ng iyong pagpapastor, ano ba ang iyong ginagawa sa 14 na taon na iyon? Nang pastor pa ako, Bro Paul, nangaral ako ng salita ng Panginoon, pabor ng mga pastor. Sinisiraan ko ang reliyon ng Katoliko tungkol sa kanilang imahen at dasal. Dahil sa kakulangan noon sa mga kaalaman ng mga Katoliko, naniwala sila sa akin at sumunod sa aking pangaral. Mula noon ay patayo ko ang aming simbahan, ang Pentecostal Assembly of God Incorporated. Sa loob ng higit 14 na taon, naipatayo ko ang 3 simbahan namin. So, ano naman, Brother Roy, ang dahilan na sa biyaya ng ating Panginoon kayo po ay nakapagpasya na bumalik sa simbahang Katoliko bagamat iyong sinisiraan ito noong kayo ay isa pang pastor? Isang araw, tiningnan ko ang aking nagawa sa bayang isip kung ito na ba kaya ang hatid sa akin doon sa kaharian ng ating Panginoon. At nanalangin naman ako sa ating Panginoon. Sabi ko, Panginoon, kung maaari, bigyan mo naman ako ng liwanag upang makita ko kung ano pa ang kulang ko. Hindi kapaniwalaan mga kapatid, pumasok sa aking isip ang 2 teksto sa Biblia. Ang una, ang Mateo, kabanatang 16, talatang 18 at hanggang 19. Ang ikalawa, ang Juan, kabanatang 20, talatang 21 hanggang 23. Alam niyo mga kapatid, ang 2 teksto na yan, siya ay nagbigay sa aking daan upang makita ko ang tunay daan ng ating Panginoong Hesus. Noong pastor pa ako, hindi ko ito naintindihan. Hindi ko ito naintindihan kasi parang memory lang namin yun. Hindi nagtagal ang araw na yun. Isang pinsan ko na si Ben Baya, nag-imbita sa akin, sabi niya, "Insan, punta tayo sa Cebu." Sabi ko sa aking pinsan, "Ano po puntahan natin doon?" Sabi niya, "Sali tayo ng seminar ng Oasis of Love. Libre ang gastusin nito." Sabi ko, libre? Sige, sama ko. So, sumama ko sa kanya at hindi ko pa alam mga kapatid na ang Oasis of Love ay isa palang Katoliko. Nandito na ako sa Cebu, nagsimula ng seminar. Wala na akong magawa. Pinakinggan ko ng mabuti ang mga speaker doon. At doon, naintindihan ko ang lahat. Ang unang teksto pala, ang Mateo, kabanatang 16, talatang 18 hanggang 19, ay si Kristo nagtayo ng simbahan. At ang mga susi nito, ibigay niya kay Pedro. So kung tingnan natin ang kasaysayan ni Kristo, nagtayo si Kristo sa simbahan niya noong 33 AD. Samantala, ang aming simbahan naman, itinayo ni Ildefonso Pasito noong 1914. So maliwanag na ang nagtayo sa aming simbahan ay isang tao na taga Dumaguete. So, meron pang isa
na nalaman ko na si Kristo pala ay isang pari, hindi pastor. Hindi din karaniwang na pari, kundi isang pinakapunong pari. Ayon sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 7, talatang 24 hanggat 26. Nang naintindihan ko na ang lahat, yon ang dahilan na nagkatoliko na ako. Tinanggap ko ang dasal ng Katoliko at ang imahen. Nagseminar ko noon, 2018, batch 72. Nang nandiyan ako sa Katoliko, akala kong wala nang problema. Isang araw, 2018 din, araw ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Nang umihi ako, mayroong gustong lumabas galing sa loob. Sabay sa aking ihi, nang hindi naman nakalabas, doon siya nahinto sa aking ari. Ang sakit naman, dahil nahinto ang ihi ko at saka doon siya parang bumara sa loob. Dinala nila ako doon sa Provincial Hospital, ang layo ng Provincial Hospital sa amin. Kalahating araw ang pagbiyahe. Nang sasakyan pa ako, doon, nagdasal ako sa ating Panginoon dahil naramdaman ko parang hindi ako makahinga sa tinding sakit. Hiningi ko sa ating Panginoon na kunin niya ang aking sakit. Ang ginamit ko pagdasal, ang dasal ng mga pastor, yung direct to God. Kahit paano ko ginamit ang dasal, hindi talaga pinakinggan ng ating Panginoon. Dahil sa tinding sakit, naisipan ko na subukan ko magdasal ng chapelet ng Divine Mercy. Kasama ko noon si Rolando Unal, isa ding tunay na alagad ng ating Panginoon, isang palabirong tao na yun. Palaging nagbiro doon upang mawala raw ang aking sakit. Pagkatapos ko nag-chaplet, hindi ko na malaya na nawala na pala ang sakit na naramdaman ko kasi nakipagbiruan ako sa aking kasama. At ilang sandali, naisipan ko na nagtiis ako kanina ng sakit, bakit wala na ngayon? Yon ang unang himala na nakamit ko sa aking pagbalik sa simbahang Katoliko. Pagkabukas, pinasuri nila ako. Doon nakita nila, meron raw 2 bato doon sa loob. Pinadala nila ako doon sa emergency hospital sa Zamboanga City upang kunin yung nasabing bato. Pagdating ko doon, pinasuri nila ako muli at doon lumabas na ang resulta, binasa ng doktor. Ang unang binasa ng doktor, sabi ng doktor, ay meron talagang 2 bato na sa loob. Sabi niya, ang isa 6.5, ang isa 5.6. Sabi ng doktor, ang 6.5 tulad kalaki ng itlog ng manok. At kinuha din niya ang isang papel, resulta din yon sa examination. Sabi niya, meron pang isa. Ang kaliwa mong kidney hindi na napangsyon. Kailangan itong i-dialysis. Pagkatapos, kinuha din niya ang isa at sabi niya, ito ang pinakamalaking problema. Sabi ko, ano po yung dok? Siya merong prostate cancer ka. Sabi niya, stage 4 ang prostate cancer mo. Na mga oras na yon, parang tinabunan ako ng makapal na ulam. Hindi ko alam kung ano ang isasabi ko sa doktor at hindi ko naramdaman ang aking sarili kung ano kaya ang gawin ko. Hindi ko alam. Siguro kung kayo pa ang nasa aking kalagayan, ano kaya ang maramdaman niyo doon? Ano kaya ang gawin niyo? Siguro ang unang sumagot diyan si Haring Ezekias.
nang pinuntahan si Haring Isikyas ni Isayas, sinabihan si Isikyas, nagsabi ang Panginoon, maghanda ka, kaya hindi ka na magaling sa iyong sakit, mamatay ka na. Ano po ba ang ginawa ni Haring Isikyas? Tumalikod siya mula kay Isayas, na humarap ng dingding, at umiiyak. Makita natin doon ang teksto sa Ikalawang Hari, Kabanatang 20, talatang 1-3. Pero ako noon, hindi umiiyak. Tinanggap ko ang katotohanan kahit parang hindi ako makahinga sa katotohanan. Umuwi kami sa aming bahay upang doon ako maghintay sa aking kamatayan, sa aking katapusan sa buhay. Naawa na ako sa aking asawa dahil hindi man ako namatay agad, lumampas pa ang 1 buwan. Payat na ako, sabi ng aking asawa, buto at balat na ako. Kasi hindi naman ako kakain ng kanin o ano pa ang ipasok nila sa aking lalamunan, isusuka ko rin. Hanggat dumating ang isang gabi, hindi ko malimutan yun, 10:00 ng gabi, nang dumating ang isang hinga ko, parang mirong humawak sa aking puso na hindi ako makahinga. Nang naramdaman ko yun, nakipag-usap ako sa Panginoon, sabi ko sa Panginoon, kung maaari, bigyan mo naman ako ng isang pagkataon ng mabuhay. Gusto pa kong mangaral ng salita sa iyong simbahan. Noong unang araw, binigyan mo ako ng pagkataon na mangaral ng maling aral doon sa mga tao. Pero ngayon, gusto kong ituwid yun. Ang aking hininga noon parang maputol na, parang mayroong humawak sa aking puso na parang didiin na talaga niya ang aking hininga. Ang tibok ng puso ko parang huminto na. At isang himala na ang larawan ng Divine Mercy mula sa kanyang dibdib biglang nagsinag. At dito sa akin tumama. Hindi ko alam kung bakit nangyari yon, ano yon. At nang natamaan ako noon, biglang lumuwag ang aking hininga at saka parang mayroong malaking kaligayahan na dumating sa aking puso ng aking buhay na parang gusto kong tumawa, gusto kong sumigaw ng kaligayahan, kasayahan, gusto kong sumayaw, hindi ko maintindihan talaga. Ang ginawa ko, nagdasal ako ng chaplet ng Divine Mercy. Pagkatapos kong dasal, nawala ang sinag. Doon balik naman, nahirapan naman ako paghinga. Akala ko doon na ang katapusan ng buhay ko. Naramdaman ko parang maputol na. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, ibigay ko sa iyo ang aking buhay, kaluluwa at espiritu. Sa halip na mawala na ang tibok ng puso ko at mamatayin ako, biglang lumuwag ang aking hininga. Ganito. Ang daming na higop ko hangin ng hangin. Pumasok sa aking katawan, parang meron siyang ginamot at parang nagsirkula sa loob at unti-unting nagbigay ng lakas sa aking katawan hanggat naramdaman ko na parang hindi na ako nahirapan, magaling nang ihinga, okay na ako. Naisipan kong umupo. Sinubukan kong umupo sa aking higaan. Nang nakaupo ako, nakita ko ang tubig sa aking tabi. Kumuha ko uminom. Ang dami kong nainom. Pagkatapos kong uminom, ang tubig na aking ininom,
Parang mayroong isang kapangyarihan na ramdaman ko na nagsirkular sa loob ng aking katawan. Parang ginamot niya talaga ang nasa loob ng parang wala ng pag-asa. Ang nangyari, hindi matagal, ilang sandali, gusto kong tumayo. Sinubukan kong tumayo, nakatayo ako mga kapatid, kahit payat na ako. Naramdaman ko gusto kong umihi, lumakad ako doon sa CR, doon, nang ihi ako, nakalakad ako. Nang nag-ihi ako, lumabas ang masamang amoy, mga kapatid, parang mayroong patay na mula sa aking loob na lumabas. Pagkatapos noon, bumalik ako sa higaan at naupo at gusto uminom. Pagkatapos umihi naman, umihi naman. Hanggat naramdaman ko na magaling na talaga ako. Pagkatapos doon, hindi alam pala sa aking asawa na magaling na ako. Kasi sa mga oras noon, ang aking asawa tulog na tulog talaga dahil sa puyat sa daming trabaho. Pagka umaga, nagising na ako ang aking asawa. Nauna pagising sa akin, doon na siya nagluto sa aming pagkain. Tumayo ako, lumapit sa kanya. Hindi siya nakapansin kasi ang dami siguro niyang inisip. Hinawakan ko siya. At nabigla siya, sabi niya, bakit kayong tumayo? Ang dami niyang tanong. Niyakap ko siya, sinabihan ko siya ng totoo. Sabi ko, ginaling na ako ng Panginoon ng gabi na yun. Sa mga oras na yun, umiyak ang aking asawa, iyak din ako, hindi iyak ng kalungkutan, kundi sa kaligayahan, kasayahan, dahil isa akong nabigyan ng isang pagkataon upang mabuhay. O ano ang lungkot? Ano? Ang dasal ng chaplet ng Divine Mercy noon, ayaw ko. Pero ano ang inyong napansin? Yun pa ang tinanggap ng Panginoon upang sagutin niya ang aking hinihingi nga kunin niya ang tinding sakit. Ang larawan doon na sinisiraan ko, tinapon, binasag, pagkatapos sinunog. Doon pa ang ating Panginoon napakita ng kanyang kapangyarihan. Doon pa siya nagpakita ng kanyang habag sa akin. Sinagot niya ang aking hinihingi sa kanya. Dinagdagan niya ang aking buhay. Ang lungkot, ano? So, Brother Roy, noong ikaw po ay pinagaling ng ating Panginoon, bumalik ka ba muli sa doktor upang magpasuri? Pagkatapos ng isang linggo, naramdaman ko talaga. Galing na talaga ako. Doon, isipan ko na upang makumpirma ang lahat. Nagbalik ako sa doktor upang magpasuri. Dahil pera naman ang gusto ng doktor, tinanggap din. Sinuri naman nila ako ulit. At nang lumabas na ang resulta, sabi ng doktor sa akin, meron siyang dalawang tanong. Ano ba ang iniinom mo? Ang unang tanong. Ang kalawang tanong, ano ba ang ginagawa mo? Nag-reply naman ako ng tanong sa kanya, sabi ko, bakit, Dok? Siya kasi ang mga sintoma ng sakit mo, wala na. Purihin ang Diyos. Talagang ang Panginoon, Brother Roy, ay napakabuti na kahit po ikaw ay nasa ibang relihiyon noon dahil sincero ang iyong paghahanap sa Kanya, ay dinala Kanya sa Kaniyang simbahan. So ano naman, Brother Roy, ang napasyahan mo noong nakamtan mo ang himala ng Diyos sa iyong buhay dito sa tunay na simbahan? Ano naman ang nangyari sa iyo pagkatapos noon? Pagkatapos noon, nagtrabaho ako sa lungsod ng Bantay Dagat. Isang taon ako nagtrabaho. Pagdating ng Disyembre,
sinabihan ako sa mayor na i-promote niya ako ng Peace Warden. Hindi nagtagal ang araw na yon, nakatanggap ako ng balita mula sa Cebu ng Oasis of Love Community mula kay Tatay Dodong na puntahin raw ako dito sa Cebu. Hindi ko tinanggap ang promosyon na yon at umuwi ko sa aming bahay at sinabihan ko ang aking asawa na ano na ngayon, alam mo, ang ating Panginoon, siya ang nagbigay ng aking karagdagan ng buhay. So ngayon, tuparin ko naman ang aking pangako. Sabi ng aking asawa, sige, okay na sa akin na malaman ko na buhay ka. So yun, nagbiyahe ako patungo dito Cebu. Dumating ako dito Cebu noong February 22. Pinangaralan ako ni Brother Paul Alima ng mga doktrina ng mga Katoliko. Higit ng 20 ang doktrina na itunuro niya sa akin. Pagkatapos noon, sabi ni Tatay Dodong, ang aking assignment doon sa Osamis upang tulungan ang mga pari sa pangaral ng mga Katoliko at saka buuhin din ang Oasis of Love Community doon. So, maraming salamat, Brother Reno, sa iyong karanasan na willing ka pong maglingkod sa ating Panginoon sa kanyang tunay na simbahan at sinagot mo ang tawag ng Diyos sa iyong buhay na maglingkod sa ating simbahang Katoliko. So isang napakagandang karanasan na makapagbigay ng inspirasyon sa ating buhay bilang isang Katoliko. So maraming salamat, Brad Roy, at sana'y pagpalain ka ng ating Panginoon sa iyong journey sa simbahang Katoliko. So sa mga televiewers natin na ibig kumontak kay Brother Roy, baka meron kayong mga gatherings na siya po ay makapagbigay ng inspirasyon sa inyo sa pamagitan ng karanasan niya sa kanyang buhay, sa kanyang journey to Catholicism, maaaring ibigay niya ang kanyang cellphone number para kayo po ay kumontak sa kanya. Brother Roy? So maaari niyo akong matawagan sa cell number 0935-684-1245 at makita din ninyo ako sa Facebook sa pangalan Roy Villaplana Kusik. So maraming salamat, Brother Roy, sa iyong pag-share ng inyong buhay sa amin. So hanggang sa muli, ito po ang ating programang The Journey to Catholicism. Sana'y pagpalain tayo ng ating dakilang may kapal at marami pa sana na tulad ni Brother Roy Joseph na babalik sa ating simbahang Katoliko para magbigyan kasagutan ang hiling ng ating Panginoong Kristo sa 1:17:21, Father, may they be one, because there is only one flock with one shepherd. John 10:16. Salamat sa inyong panonood at God bless po sa inyong lahat. Once again, thank you, Brother Roy. Ang bituin sa langit, kahayag kapag langit, maluwibong kaliwatan, ikaw ang katubanan sa mga saat sa'yo. Maakok,